Tropa, ano nga ba ang pwede natin gawin o ang maaari pa natin gawin dito sa Canada para makaipon ng mas mabilis para sa ating unang bahay na kukunin o unang mortgage na kukunin natin dito sa Canada, mga tropa? Kung napanood niyo yung in a nutshell sa YouTube channel na tinalakay nila Kuya Putro na ang hirap na raw makaipon ng pang down payment dito sa Canada, mga tropa. Kahit 5% lang ay hirap na mga tropa. Pero alam niyo, mga tropa, nung nagsisimula din ako at nag-iipon din ako ng aking pang down payment ay talagang mahirap at talagang binuno ko yun ng almost 3 years bago ko talaga na buo yung aking down payment fund para sa aking unang bahay na binili dito sa Canada, mga tropa. Kaya naman sa video na to, mga tropa, ay isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko noon na applicable pa rin naman hanggang ngayon, mga tropa. Yung mga ginawa kong hakbang at ginawa kong paraan para makaipon ng mabilis, mga tropa. Siyempre, tropa, ang unang-una kong ginawa dyan, mga tropa, ay binawasan ko yung aking mga expenses, mga tropa. Tinignan ko yung aking expenses sa mga bayarin ko, tulad ng bayarin ko sa bahay, bayarin ko sa kuryente, sa utilities na tinatawag dito sa Canada. Lahat yun ay medyo nagtipid ako, mga tropa. Tapos nagtipid din ako sa insurance ng bahay. Kinausap ko yung insurer ko na kung pwede ay bigyan ako ng mas magandang deal na mako-cover sa aking bahay, mga tropa. Kumbaga, nakipag-deal din ako sa aking landlord kung pwedeng babaan niya muna yung aking renta, kasi ano naman niya, nag-iipon ako. At swerte naman ng mga panahon na talagang maswerte ako sa aking landlord kasi gusto niya rin ako magkaroon ng sariling bahay, mga tropa. Tinignan ko rin yung mga ginagastos namin sa pagkain, sa cellphone plan namin, kung nag-overspend ba kami dito. Lahat ng posibilidad na mga possible na pwede namin mag-overspend ay tinignan namin mag-asawa para makatipid kami sa mga ito, mga tropa. Pangalawa, mga tropa, talagang very helpful din to sa akin kasi yung mga panahon na yun ay nagde-declutter na ako. Kasi nagpe-prepare na rin ako kung just sakaling maaprobahan na kami sa bahay at bigla na kami lumipat sa aming kukuning bahay ay makapag-declutter na ako. Ang ginawa ko ng mga tropa ay binenta ko na yung mga bagay na hindi ko na ginagamit, mga tropa. Tinanong ko muna sarili ko, let's say kinuha ko yung isang particular na damit na paborito ko na medyo hindi ko na talaga siya sinusuot. Tinanong ko sarili ko kung gagamitin ko pa ba to in the future or may mga ngailangan pa ba to pag binenta ko, mga tropa. So naisip ko na ibenta na to at i-post to sa marketplace. Tapos inalok ko rin to sa mga kaibigan kung pwede nilang bilhin na sa akin. Yung mga bagay na hindi ko talaga ginagamit, mga tropa, ay talagang binenta ko ng mga tropa. Tulad ng isang bike ko, mga tropa, dalawa yung bike ko noon, isa na lang ang kinip ko. Tapos yung isang bike ko, kahit medyo masakit sa akin, talagang binenta ko na rin siya, mga tropa, kasi hindi ko naman talaga siya ginagamit gagaano, mga tropa. Kung may mga luma ka ng mga gamit na sa tingin mo ay hindi mo na talaga siya gagamitin at hindi mo na siya mapapakinabangan pa at sa tingin mo ay kapaki-pakinabang pa at marami naghahanap to sa internet, ay pwede mo na itong i-post sa marketplace or i-alok sa mga kaibigan mo para maibenta mo na to at makapag-declutter ka na rin sa bahay mo. Ito, mga tropa, yung pangatlong ginawa ko, mga tropa. Noong mga panahon namin ay wala pang FHSA, mga tropa, pero gumamit pa rin ako ng mga tax-free account ng gobyerno, mga tropa. Yung TFSA, mga tropa, ay gumamit din ako ng mga tropa kasi ang TFSA sa Canada ay tax-free. Kahit na kumita man to o kung ano nilagak mo nito, kapag winidraw mo to ay tax-free, mga tropa, at hindi ka magbabayad ng buwis sa government ng Canada. Maswerte na yung generation ngayon, yung panahon ngayon, kasi meron ng FHSA, mga tropa. Yung FHSA, ito yung first time home buyer savings account, mga tropa. Parang tong pinaghalong TFSA tsaka RRSP. Imagine kapag naglaga ka rito ng pera ay pwedeng makabawa sa iyong taxable income. Tapos kapag winidraw mo ito, taxable to, mga tropa, at wala kang babayarang buwis, mga tropa. So parang siyang pinagalong RRSP at saka TFSA, mga tropa. Pero may limit to, mga tropa, no? 8,000 lang ang pwede mong ilagay kada taon. 8,000 Canadian dollar lang ang pwede mong ilagak sa loob ng isang taon, mga. At meron tong lifetime contribution na 40,000 Canadian dollar, mga tropa. So kung nag-iipon ka at gusto mong mag-ipon ng hindi na babawasan yung pera mo at gusto mo itong maging bumawas pa sa iyong taxable income, ay mas magandang mag-invest ka rito o dito mo ilagak ko yung pera mo kung ikaw ay kukuha ng unang-unang mong bahay dito sa Canada, mga tropa. I-avail mo to kasi nung mga panahon namin wala nito. Kaya napakaswerte ng mga tao ngayon kasi
ito ay isang magandang paraan at talagang malaking tulong sa mga unang kukuha ng bahay dito sa Canada mga tropa. I-avail mo tong FHSA at basahin mo kung ano ito kasi sigurado makakatulong ito para sa iyo. Ito tropa, isusunod mga tropa. Huwag mo munang gastusin yung mga free money na natatanggap mo. Ano-ano ba yung mga free money na natatanggap mo? Let's say yung bonus mo, di ba? Bonus mo sa trabaho, di ba? Yung mga raise mo. Let's say nagkaroon ka ng raise sa trabaho mo, ipunin mo yung mga raise na yung mga tropa at wag mong gasin kung saan mga tropa. Iisipin mo muna, idagdag mo muna to sa inyong down payment fund mga tropa. Yung mga bonus nyo kada taon, ay idagdag mo rin to sa down payment mo para madali kang makaipon ng pang down payment. Tsaka isa pa mga tropa, yung mga iba sa atin ay merong profit sharing na natatanggap sa kumpanya na pinapasukan nila rito sa Canada, ay idagdag mo rin to kasi pag dinagdag mo itong mga to ay sigurado mabilis kang makakaipon ng iyong down payment fund para sa iyong unang kukuning bahay dito sa Canada. Ito maganda mga tropa. Siyempre, wala tayong will na mag-ipon minsan, di ba mga tropa? Minsan motivate lang tayo kapag mag-ipon tayo. Pero mas maganda mga tropa ito, i-automate mo yung savings mo mga tropa. Ibig sabihin, iseta mo sa bangko kung magkano ang ihuhulog mo sa iyong savings account o sa iyong down payment fund. Pwede kang magpagawa ng account sa bangko na ipangalan mo na down payment fund ito at hindi mo to pwedeng galawin mga tropa. Pwede nilang gawin yan para sa iyo mga tropa at legal ito sa Canada mga tropa. So i-automate mo kung magkanong porsyento o magkanong amount ang pwede mong ilagak kada paycheck o kada sahod mo dito sa Canada mga tropa para hindi ka na nahihirapan kung magkano ba ang ilalaga ko o magkano ba ang aking isi-save kapag ako isimelda mga tropa. Kasi minsan mga tropa, mas inuuna pa natin yung gastos bago savings mga tropa. Nangyayari yung mga tropa. Kaya mas magandang i-automate mo yung savings mo bago ka gumastos mga tropa. I-automate mo yan o i-set up mo yan sa iyong bangko at pwede ito mga tropa. I-automate mo, unahin mo lagi ang mag-ipon bago ka gumastos. Kasi kapag inuno mo lagi yung gastos mga tropa, sigurado ko sa iyo mga tropa, walang matitira. Ito susunod mga tropa, talagang kapakipakinabang to mga tropa. Talagang pwedeng gawin dito sa Canada. Maghanap ka ng mga side hustle sa iyong extra time mga tropa. Pwede ka maghanap ng extra job or side hustle nga. Pwede kang magtinda-tinda or pwede kang pumasok sa isang kumpanya na mag-pick up ka ng hours o kaya dun mismo sa trabaho mo kung merong available para mag-overtime ay mag-overtime ka mga tropa. Sa ganung paraan mga tropa, mabilis mong maiipon ang iyong down payment fund dito sa Canada mga tropa. Ito susunod mga tropa, talagang nakikita na rin natin to sa mga Pilipino dito sa Canada kahit hindi kumukuha o kahit hindi kukuha ng bahay mga tropa. Karamihan sa mga kakilala ko ay merong double job mga tropa. Totoo yan, talagang sobrang sipag nating mga Pilipino at talagang hindi natin hinahayaan na yung oras natin ay masayang mga tropa. Kaya naghahanap tayo ng isang extra job o isang double job mga tropa. Yung ibang mga kakilala ko pa nga ay double job tapos para yung full time mga tropa 7 days a week at talagang nangyayari yan at totoong ginagawa ng mga kapwa nating Pinoy dito sa Canada mga tropa. So talagang sobrang sipag ng mga Pilipino dito kahit ayaw nilang masayangan ng oras gusto nilang kumikita yung oras nila mga tropa. Pero mga tropa, pinapayo ko rin na syempre kailangan mo pa rin magpahinga mga tropa. So kung gusto mo mag double job wag mo namang gawing 7 days a week din o yung 2 full time mo ay 7 days a week kasi pwede kang ma-burn out din mga tropa. Pwede kang masuya kumbaga. Pwede kang mapagod kagad mga tropa at baka gumib up ka sa pag-iipon mga tropa ng iyong down payment para sa bahay mga tropa. So gawin mo mga tropa, magpahinga ka pa rin kahit paano. Wag mong gawin yung double job 7 days a week. Talagang ginagawa natin mga Pilipino dito sa Canada. Pero may papayo ko, wag mo itong gawin kasi talagang bukod sa mahirap ito ay baka tamaan tayo ng mental stress mga tropa at pwedeng mangyari yan sa iyo dito sa Canada. Mga tropa, kung nakakakuha ka ng konting value sa ating usapan ngayon ay i-subscribe mo ang video na to para makatulong pa tayo o para makakagawa pa ako ng content ng Buhay Canada para makatulong sa iba nating mga kababayan dito sa Canada mga tropa. Ikwento ko lang mga tropa, noong panahon ko nung ako nag-iipon ay may matatawag ko na sakripisyo talaga mga tropa yung ginawa ko. Halos ginawa ko rin yung double job, 2 full-time job pero hindi ko naman ginawa yung 7 days a week mga tropa. Ginawa ko
Meron akong full-time job, meron akong isa pang full-time job sa hotel, tapos naghanap pa ako ng isang full-time job. Pero yung full-time job na yon, 4 days a week lang mga tropa. So, ang pasok ko noon, 7 days a week, yung unang-unang full-time job ko. Kinausap ko yung boss ko, sabi ko kailangan ko makaipon ng pera kasi meron akong target goal mga tropa. Yun nga yung kukuha ko ng bahay. At naintindihan ako ng boss ko noon. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng 7 days a week kung kaya mo. Pero kung, sabi niya rin sa akin, kung ayaw mo na ng 7 days week, pwede mo rin sa akin sabihin para makapagpahinga ka. So alam ng mga boss yan dito na kailangan mo pa rin kahit paano ng pahinga mga tropa. At hindi pwede yung tuloy-tuloy ka nagtatrabaho mga tropa. Kasi malala ang mental health dito sa Canada at malala ang stress mga tropa at malala yung burnout sa trabaho. Kaya hindi nila pinapayo yung magtatrabaho ka ng 7 days a week. Pero ginawa ko yung mga tropa sa loob ng humigit kumulang 1 taon kalahati lang. Pero nag-give up din ako parang naisip ko rin na parang nakakapagod nga at baka mag-give up ako sa aking pag-ipon. So nagbawas pa rin ako ng oras. Yung isa kong trabaho ay ginawa ko lang na 6 days, tapos yung isang trabaho ko ay 4 days mga tropa. Tapos yung extra time ko noon, ang ginawa ko pa ng mga tropa kapag umuwi ako ng bahay at meron akong extra time, ay nagtitinda-tinda rin ako ng mga merienda at mga kakanin at mga lutong ulam mga tropa. Yung mga rice bowl at saka meal prep ay nagbenta ako sa mga kakilala kong mga Canadian na naghahanap ng mga ganun mga tropa. Sa ganun parang mga tropa ay mabis ko na ipon talaga yung aking down payment para sa aking bahay na kukunin mga tropa. Ito nga pala mga tropa, no, hindi lang pala down payment ang kailangan mong ipunin. Kailangan mo pa rin ng closing cost mga tropa. So mag-compute tayo kung ano yung pwede mong ipunin. Halimbawa, naaprubahan ka ng ito halimbawa lang, naaprubahan ka ng 500,000 Canadian dollar para sa iyong kukuning bahay mga tropa. O, ito yung target mong kunin, 500,000. So ang 5% ng 500,000 ay 25,000 mga tropa. So kailangan mong mag-ipon ng 25,000. Tapos yung closing cost ay approximately or probably mga 1 to 3% ng kabubuan ng kukunin mong bahay. So mga approximately mga nasa 5,000 to 10,000 dollars yun mga tropa. So mag-ipon ka between doon, 25,000 plus 10,000 para sa iyong closing cost. So meron kang dapat mong ipunin ay 35,000. So somewhere mga ganun mga tropa, i-compute mo na kung magkano yung kukunin mong bahay at compute mo rin kung magkano yung closing cost na kailangan mo para sa iyong kukuning bahay. Plus mga tropa, kailangan mo rin ng moving cost. Siyempre kapag lilipat ka na, di ba, kailangan mo pa rin ng umarkila ng U-Haul or ng moving truck para ilagay yung mga gamit mo ron para sa acquisition day. Siyempre lilipat ka na, di ba? Kukunin mo na yung mga gamit mo sa bahay ninyo, tapos ililipat mo na sa bagong bahay. So may cost din yan mga tropa. Kailangan mo pa rin markila ng mga truck para maglipat sa inyong bahay mga tropa. Tsaka mga tropa, ito natutunan ko rin to kay Kuya Puto. Shoutout sa iyo Kuya Puto. Sabi niya, kung kukuha ka ng bahay, kung kahit na-approve ka ng 500,000, kasi na-approve ka ng 500,000 ng lender mo, ng bangko mo, or kung saan ka nag-apply ng mortgage loan mo, huwag mong isagad yung 500,000. Kumuha ka lang ng mas mababa ron. Kasi yan ang kalimitang pagkakamali ng mga kumukuha ng bahay. Kaya sila nagiging house poor. Kasi kumukuha sila at sinasagad nila yung 500,000 na bahay. At naghahanap sila ng 500,000 na bahay na sasapat doon sa pinahiram sa kanila ng bangko mga tropa. Which is talagang napakamali mga tropa. Huwag mong kunin yung 500,000, babaan mo hanggat maaari, kalahati lang nun. Kung makakita ka ng 250,000 na bahay para sa inyo at tingin nyo ay kasya na sa inyo ang bahay na yon at kakasya naman kayo sa bilang ng inyong pamilya, ay kunin mo yung mga tropa. Huwag mong isagad yung 500,000 kasi dyan kalimitan nagkakaroon o nagiging house poor yung mga bagong dating mga tropa. So huwag yung gagawin yung mga tropa kasi talagang mahihirapan ka kapag kinuha mo yung mga tropa. At saka payo rin nila Kuya Puto na kapag nag-down payment ka ay taasan mo na yung down payment mo mga tropa kasi let's say ang mga first time home buyer dito sa Canada ay 5% lang ang pwede mong i-down payment, pero hindi ka limited diyan sa 5% mga tropa. Pwede kang mag-down ng 10% or 20% mga tropa para 80% na lang ang
pwede mong bayaran sa iyong mortgage lender mga tropa. Kasi dyan minsan nahihirapan ng mga tropa nating bagong dating, ang inuhulog din nila o ginadown lang nila ay 5% mga tropa. Pero kung kaya mo na 10% hanggang 20% mga tropa, ay gawin mo to mga tropa. Kasi hindi ka mahihirapan dyan kapag ikaw ay tumira na o naguhulog ka na o nagbabayad ka na ng iyong mortgage loan mga tropa. Medyo umiinit na dito naman tayo. Mainit na sa sa pwesto na yan. So yan. So yun lang mga tropa, no, sana oo na ako. So yun lang mga tropa, no, sana na may nakuha kang konting value sa ating usapan ngayon tungkol sa paano kumuha o paano mag-ipon ng mabilis para sa iyong down payment, para sa iyong kukuning bahay mga tropa. Kung may nakuha kang value sa ating usapan ay i-subscribe mo ako mga tropa at i-like mo ang video na to at saka i-share mo rin sa mga katropahan natin na nagbabalak na kumuha ng bahay, kasi sigurado makakatulong ang video na to sa kanila para mabilis sila makaipon ng down payment nila sa bahay nila mga tropa. Yun lang mga tropa, hanggang sa muli mga tropa, ingat ka. Hanggang sa muling kwentuhan ng Buhay Canada mga tropa. Panoorin mo yung susunod na video kasi makakatulong ito sa iyo para sa iyong Buhay Canada dito sa Canada mga tropa. Ingat, paalam. Mwah!